Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan ang The Voice in Speech and Song. Nasa chapter 49 na po tayo, entitled Panganib ng Labis na Emosyon. Mga kapatid, ano po ba itong emosyon ng isang tao? Bakit nanganganib pagka lumalabis ito? So, samahan niyo po ako na pag-aralan ito pang atin po itong maintindihan. Sabi dito, impresyon sa salita ng Diyos, hindi sa damdamin. Sa pamamagitan ng salita, hindi sa damdamin, hindi sa kasiyahan, nais nating hikayatin ang mga tao na sumunod sa katotohanan. Sa plataporma ng salita ng Diyos, makatitindig tayo ng may kaligtasan. Ang buhay na salita ay puno ng ebidensya at isang kahangahangang kapangyarihan ang kasabay ng pagpapahayag nito sa ating mundo. So dito mapapansin natin na sa tayo po ay kung magsasalita, lalo-lalo na sa salita ng Panginoon, huwag po tayong dadaan sa ating bugso ng damdamin, yung parang sumusobra ang ating emosyon. Dahil kapag yun ang gagawin natin, tayo po ay manganganib. Bakit? Dahil marami ngayong mga nagtagapagsalita na ang iba ay umiiyak pa, sobra yung emosyon nila regarding maghatid ng pabalita. Ngunit hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang nais niya na atin po itong maipahayag sa ating mundo ng may kabanalan, ng may katapatan sa Panginoon. At huwag po nating idadaan sa ating mga sariling damdamin, bagkus sa prinsipyo at ebidensya dahil may sariling kapangyarihan ang katotohanan na makakonvert sa tao. Kaya tuunan po natin ang pansin, unawain ng maigi ang salita ng Panginoon. Humingi ng gabay, paano niya ito ipinagkaloob sa atin at paano natin ito maihahatid sa iba. Emosyonal na pangangaral. Kung ang pangangaral ay may emosyonal na katangian, ito ay makakaapekto sa damdamin, ngunit hindi sa puso at konsensya. Ang ganitong pangangaral ay hindi nagriresulta sa pangmatagalang kabutihan, ngunit madalas nananalo sa puso ng mga tao at nag-uudyok ng kanilang pagmamahal para sa taong nagbibigay kasiyahan sa kanila. Nakakalimutan nila na sinabi ng Diyos, tumigil kayo sa tao na ang hininga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. So mga kapatid dito very clear po na sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag nating idadaan sa sobrang emosyonal ang salita niya. Na bagkus sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, huwag tayong dadaan sa ating mga pakiramdam. Huwag po tayong magdedepend sa ating mga feelings. Kung tayo po'y mangangaral, kinakailangan na mawala yung mga emosyonal na damdamin dahil pagka ito'y nakaapekto sa ating damdamin, alam natin na ang tao na ating kinakausap ay baka makafocus atin at magbibigay sa atin ng kayabangan na napaiyak ko si kapatid dahil ganito ganyan. Mga kapatid, baka mawala yung sentro natin ng kaligtasan. Yung sentro natin ng kaligtasan, mga kapatid, ay si Kristo. Ipakilala natin si Kristo sa kanila at hayaan na natin na ang Panginoon po ang hahawak sa kanilang mga puso. Huwag po tayong magdedepende sa ating nararamdaman dahil baka magre-resulta ito ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. Kaya kailangan pagka tayo ay magtatanim ng katotohanan sa puso ng mga tao, mag-uudyok po tayo ng pagmamahal, kasiyahan sa kanila. At huwag nating kakalimutan na ang Diyos ang sentro ng ating kaligtasan. At nais ng Panginoon na pag tayo ay nagbabahagi, huwag tayo makasentro sa ating mga sarili, kundi sa Panginoon lamang. Ipakilala natin siya ng buong puso. Gawin natin ito para sa Panginoon, hindi sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, unawain po natin ang mga salita ng Diyos, humingi po tayo ng gabay para atin pong maibahagi ang katotohanan ng buong puso. Sabi pa dito, magtiwala sa Diyos, hindi sa tao. Lubos akong nasasaktan na makita ang kakulangan ng pangunawa sa ating mga tao na may malaking liwanag. Nakikinig sila sa isang sermon na pumupukaw sa kanilang damdamin. At ang sinasabi ng kanilang mga puso ay, bigyan kami palagi ng ministeryo ng taong ito. Siya'y humihipo sa aming mga puso. Siya'y nagpaparamdam sa amin.
nakakalimutan nila ang Diyos at pinupuri at pinapataas ang tao na nagdudulot ng pinsala sa Kanya at sa kanilang sariling mga kaluluwa. Kailan titigil ang mga nag-aangking naniniwala sa katotohanan sa tao na ang hininga ay nasa kanyang mga butas ng ilong? Kailan sila magtitiwala sa Diyos? Gawin siyang kung ano talaga siya, lahat at sa lahat? Mga kapatid, dito, nalalaman natin na pagka tayo ay nagbibigay ng katotohanan sa mga tao, minsan, kinikredit natin ang ating mga sarili. Pinaparamdam natin sa kanila ang katotohanan. Ngunit, hindi po ganun. Kailangan kung ipakita natin ang katotohanan, ipanalangin natin sa Panginoon na yung kapangyarihan niya, yun yung mag-uudyok sa puso ng tao. Hindi yung ating mga sariling impresyon, mga sariling salita. Kaya wag po tayong magtitiwala sa tao kung narinig natin ang kanyang salita. Bagkus, magtiwala tayo sa Diyos na atin pong mauunawaan ang mga bagay na ito. Dahil nakakalungkot lang isipin, maraming mga tao ngayon na habang sila'y nakikinig ng mga salita ng Diyos, ay nakatuon sila sa mismong nagsasalita, hindi sa katotohanan. Kaya marami ngayong napipinsala na relihiyon. Bakit? Dahil nakafocus po sila sa kanilang damdamin at doon sila sa tao tumitingin, hindi sa salita ng Diyos. Kaya magbago na po tayo mga kapatid. Kung nakasanayan na po nating magsalita na naaayon sa ating mga bukso ng damdamin, naaayon sa ating mga emosyonal, tandaan natin gagamitin ng kaaway ang ating pakiramdam para marami ang mapinsala. Kaya tandaan, huwag kakalimutan na si Kristo ang sentro ng ating mensahe. Yung kaligtasan ng tao ay maibabatid sa Kanya at maidadala siya sa paanan ng Panginoon. Huwag po natin ipapataas ang ating mga sarili, bagkus wala po tayong kapangyarihan na makonvert ang tao, kundi ang Panginoon lang. Kaya tandaan, ang Panginoon lang ang ating kaligtasan. Siya lamang po ang sentro ng mga bagay na ito. At huwag po nating ipapataas ang ating mga sarili, maniwala tayo sa katotohanan, huwag sa tao. Tandaan natin, ang Diyos ang sentro ng mga bagay na ito. Kaya sana, yung ating mga isipan, pagka nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ay nakatuon tayo sa Kanyang katwiran. Sabi pa dito, panandali ang kalikasan ng mapusok na desisyon. May mga tao sa ministeryo na nakakamit ng tila tagumpay sa pamamagitan ng pang-impluwensya sa isipan ng iba. Nilalaro nila ang damdamin ayon sa kanilang kagustuhan, pinapaiyak ang kanilang mga tagapakinig, at sa loob ng ilang minuto, pinapatawa. Sa ilalim ng ganitong uri ng gawain, maraming tao ang naiinip na ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Kristo. At tila nagkakaroon ng isang kamangha-manghang pagbabalik loob. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, ang gawain ay hindi nagtatagal. Ang mga damdamin ay nahihirapan at maraming tao ang napapaalong sa agos na tila patungo sa langit. Ngunit sa matinding agos ng tukso, mabilis silang bumabalik na parang mga naanod na kahoy. Ang manggagawa ay nalilinlang ang sarili at naliligaw ang kanyang mga tagapakinig. Mga kapatid, maging maingat po tayo sa ating mga minimensahean. Lalong-lalo na, mag-ingat din po tayo sa ating pinapakinggan na mensahe. Baka sa panandaliang bagay o panandaliang salita, magdidesisyon tayo ng ating mga sarili sa mapusok or bugso ng damdamin. Kaya mga kapatid, tandaan natin, pagka tayo ay nagmiministeryo, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nakafocus nawa ang isipan natin sa katotohanan, sa kaligtasan, kung ano ang dapat nating gawin para mapaglingkuran ng tapat ang Panginoon. Dahil marami ngayong mga taong nagmemensahe na minsan pinapaiyak pa nila ang mga tagapakinig, pinapatawa. Mga kapatid, mga ganitong uri ng gawain, maraming mga taong naiinip sila na ipahayag ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang experience, bakit sila na-convert. Nawa, ang ating buhay mga kapatid, ituon natin sa katotohanan, sa kalooban ng Panginoon. Huwag po tayo naka-base sa ating mga pakiramdam. Dahil pagka nakadepende tayo sa ating mga pakiramdam,
Baka dumating ang mga pagsubok at hindi tayo makatayo dahil habang pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, sa feelings po tayo nakadepende, hindi sa prinsipyo. Tandaan, isipin natin at unawain ang salita ng Panginoon at ipanalangin natin sa Kanya na bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ay magampanan po at mapanagumpayan po natin ang mga bagay na ito. Upang ang Panginoon ay tutulong sa atin, huwag po tayo makakadepende lang sa ating sarili. Ipataas po natin ang prinsipyo ng katotohanan ng Panginoon. Dahil pagka nakadepende tayo sa ating mga sariling pakiramdam, mapapahamak po ang ating mga sarili, higit sa lahat, ang ating mga tagapakinig. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na magbabahagi tayo ng buong puso sa Kanyang gawain. Tunay na katalinuhan sa pangangaral. Maaaring mangaral ang isang tao ng may sigla at aliwin ang tenga, ngunit walang bagong idea o tunay na katalinuhan na naipadama sa isipan. Ang mga impresyon mula sa ganitong pangangaral ay tumatagal lamang habang naririnig ang boses ng tagapagsalita. Kapag sinuri ang bunga ng ganitong gawain, kaunti lamang ang matutuklasan. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, na marami ngayong nangangaral na ginagamitan ng mga idea ng makamundo para ma-entertain sila, para yung focus ng mga tao nasa sa kanila. Tandaan natin, hindi po natin mapipilit ang tao kung ano yung dapat nating gawin. Nawa ang ating mga bagay na ginagawa, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng katotohanan, ay ito po'y naaayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po sa ating mga sariling pakiramdam. Dahil hindi na po maganda pagka hahanap tayo ng mga bagay, hahaluan natin ng mga katawa-tawa, mga kasinungalingan ng mga salita, para yung focus ng tao ay nasa sa atin. Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ganon. Ninanais niya ang bawat isa sa atin na magpagamit sa kanyang gawain, na may buong puso, na may mapagpakumbabang espiritu. Ipanalangin po natin ito, upang marami tayong maidadala sa paanan ng Panginoon. Kahit hindi naman po madali ang pagpa-convert ng tao, dahil gawain po yan ng Panginoon. Tandaan natin, ang ating mga gagawin lamang ay maibahagi ang katotohanan ng buong puso at hayaan na natin na ang Panginoon ang siyang magpapatubo ng katotohanan ito. At huwag po tayong magmadali dahil sa proseso ng kaligtasan ay kailangan natin ng pasensya. Hayaan natin na ang Panginoon ang kikilos sa puso ng tao na ating binabahagian. Huwag po nating hahaluan ng mga nakakaiyak, nakakatawang mga salita upang hindi mahaluan ng kasinungalingan ang katotohanan na ating daladala. Sabi pa dito, hindi natural na paggamit ng boses. Ang ilan ay nagtaas sa kanilang boses sa isang hindi natural na tono kapag nagsasalita sa pulpito. Ang iba naman ay nagsasalita ng napakabilis at hindi marinig ng mga tao ang sinasabi. Nagdudulot ito ng kapahamakan sa kanilang sarili, pati na rin sa iba. Dahil ang hindi natural na paggamit ng boses ay nagiging sanhi ng pinsala sa mga kalamnan ng boses. Sila ay hindi kailangang nauubos ang lakas at nagiging masakit ang kanilang mga pagsisikap para sa kanilang kongregasyon. Dapat nilang sanayin ang sariling pagpipigil, isang katangiang napakahalaga para sa kanila bilang mga sugo ni Kristo, at malampasan ang kanilang mapanirang mga gawi. Kung gagawin nila ito, mag-iiwan sila ng kaaya-ayang impresyon sa isipan ng kanilang mga tagapakinig, at ang pangangaral ng katotohanan ay magiging kaakit-akit. Napakaganda, mga kapatid. Pinapayuhan tayo ng Panginoon kung papaano gagamitin ang ating mga boses, lalo na sa pangangaral. Nawa, gamitin natin ito ng tapat at ng buong puso, na huwag magmalabis sa ating mga boses. Huwag nating taasin o baka mapapaos na tayo sa kakasalita. Dahil kapag nagiging pabaya tayo sa ating paggamit ng ating mga boses, minsan nagpapataasan pa para marinig ng mga tao, tandaan natin, nagdudulot lamang ito ng kapahamakan sa ating mga sarili, pati na rin sa iba.
Kaya paalala sa atin ng Panginoon na gamitin natin ang ating mga boses ng malumanay na maririnig at mauunawaan ng mga tao ang ating mga sinasabi. Kaya kailangan, kung magsasalita tayo, huwag nating ubusin yung buong lakas natin. Dahil ang ninanais ng Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya, hindi lang sa pagsasalita, kundi sa practical na buhay. Kung papaano natin malalakaran ang katotohanan. Dahil meron tayong mga sariling mga idea paano magsalita. Ngunit ang ninanais ng Panginoon na magsalita tayo naaayon sa Kanyang kalooban. Yung malumanay lang na maiintindihan ng mga tao ang mga katotohanan na ito'y magiging kaakit-akit sa kanilang mga mata sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Katindihan na walang emosyon. Nais ng Diyos na ang lahat ay kumilos ng kalmado at maingat. Pinipili ang ating mga salita na naaayon sa matibay na katotohanan para sa panahong ito, na dapat ipakita sa isipan na malaya hanggat maaari sa anumang emosyonal habang nagdadala pa rin ng tindi at solemnidad na nararapat nitong taglayin. Dapat tayong mag-ingat laban sa paglikha ng mga extreme at mag-ingat sa pag-uudyok sa mga nais na maging nasa apoy o nasa tubig. Very clear po mga kapatid, pinapayuhan tayo ng Panginoon maliban sa pagsasalita, maliban sa bugso ng damdamin. Ninanais ng Panginoon na sa ating pagbibigay ng katotohanan, huwag po tayong magmalabis. Huwag po nating titingnan ang mga kahinaan ng mga tao, ano yung mga nakasanayan nilang ginagawa. Maging dakilang halimbawa po tayo sa kanila at huwag nating ipamukha sa kanila yung mga kasalanan na nagagawa nila. Bagkus ang katotohanan, hayaan natin na siya ang kikilos sa buhay ng tao. Huwag nating idadaan sa emosyonal, sa pinaka-istrikto na paraan. Bagkus kalmado lang. Kaya nga sabi, 'di ba, mag-ingat tayo na mag-udyok ng katotohanan sa mga tao na nasa ating paligid. Dahil may mga taong iba-iba yung pangunawa, iba-iba ang desisyon sa buhay. At nalalaman natin na ninanais ng Panginoon na kung tayo magbabahagi, ninanais niya na may mapagpakumbaba tayong puso na ayon lamang po sa Kanyang kalooban. Kaya nga, bago tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, ipanalangin po natin si kapatid na maunawaan niya ito at maihanda niya ang kanyang puso na tanggapin ang mga bagay na ito, na hindi sa ating mga sarili nakatuon ang tao, kundi sa katotohanan at biyaya ni Kristo. Nananawagan ako sa inyo na alisin sa inyong mga turo ang bawat labis na pahayag, lahat ng bagay na maaaring magdulot ng hindi balanseng pag-iisip sa mga walang karanasan, na maaaring humantong sa mga ligaw at hindi pa hinog na kilos. Mahalaga para sa inyo na linangin ang pag-iingat sa bawat pahayag na inyong gagawin upang hindi ninyo simulan ang iba sa maling landas at makalikha ng kalituhan na mangangailangan ng labis na masakit na paggawa upang ayusin, na naglilipat ng lakas at gawain ng mga manggagawa sa mga direksyong hindi dinisenyo ng Diyos na tahakin. Isang mapanlikhang ugat na ipinakita sa atin ay magsasara ng maraming pintuan laban sa pinakamatibay na mga prinsipyo ng katotohanan. Dito mga kapatid, ninanais talaga ng Panginoon sa atin na buong katalinuhan natin, ialay natin sa gawain. At huwag tayong magmalabis. Dahil huwag tayong magmalabis sa paggawa ng mga bagay na napaka-istrikto. Tinitingnan natin yung mga kahinaan ng kapatid. Kailangan kung tayo po ay magbabahagi ng Diyos ay atin po itong ibahagi according sa Kanyang kalooban. Baka po, kung tayo ay nagiging pabaya sa ating tungkulin, lalo-lalo na sa pagpapahayag ng katotohanan, baka tayo ay lumihis sa landas ng ating Panginoon. So, kailangan isara natin ang pintuan ng ating isipan doon sa mga makamundong bagay upang makatuon po tayo sa kalooban ng Panginoon at buksan natin ang bintana ng langit upang maunawaan ng mga tao ang katotohanan. Kaya tandaan, kapag tayo ay nagiging malabis, labis na paggawa sa pamamagitan ng pakiramdam, baka po ay malihis ang ating isipan
sa hindi tama na direksyon. Kaya lalong-lalo na pagka tayo ay mga tagapagsalita, nawa ay nakafocus po ang ating isipan sa katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ipanalangin natin na sa ating mga salita, ang katwiran, ang mga salita ng Diyos, ang siyang makikita sa atin, hindi sa ating mga sariling pakiramdam. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, nawa atin pong maintindihan ang chapter 49 ng The Voice in Speech and Song, kasi kapag ito yung tinatalakay natin dito yung panganib ng labis na emosyon. Kaya sa ating pagbibigay ng salita ng Diyos, huwag tayo labis na impresyon o emosyon sa ating damdamin. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang maggagabay sa tao tungo sa katotohanan. At ang plataporma ng salita ng Diyos lamang ang ating maipagkakaloob sa kanila, hindi ang ating mga sarili. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless.